Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Niya napunta sa atong tulmanon. Hinaot nga nalang gihapunta sa maayong pangisip, sa maayong panghuna-una, sa maayong pamate, diba? O makaingon mga sa mga si Abdul nga sigila mga nagingon nga maayong pangisip, maayong panghuna-una. Ay siyempre mao ko nang atong kinahanglan nga kidang tanan na sa maayong panghuna-una, sa maayong pangisip. Kanalang yung tao nga dili maayong panghuna-una, dili maayong pangisip, kana mga drug addict na. But anyway, asa mo karon na naaman mo sa inyong mga tugkaran, sa tagsa-tagsa, sa ilang panimalay nga nagpahuway, o naabas bukid, nga dala-dala ang ilang transistor radyo, na sa laod, o sa amang dapit, sa kadinhi sa Mindanao. Kining kami mo ingon nga daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Welcome sa atong tulumanon, ang Radio Mindanao. Kinilang gihapon si Abdel Disa. Isang malamig na hapon mga kaibigan. Welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ito ang inyong anchor, Alazinto, nagsasabing isang malamig na hapon sa ating lahat. Ingat, ako, tag-ulan. Marami ang nagkakasakit, grabe. Pulmonary diseases. Mga respiratory diseases, asthma, ubo, sipon. Good afternoon dyan sa Basilan Province. Siyempre sa Sulu, ang dami nakikinig dyan. At sa Tawi-Tawi. Ganon din sa mga Pilipinong nasa Sabah, Malaysia. Sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Sibugay. Ayo. Sa Zamboanga del Sur ug sa Zamboanga del Norte. Oy, sa Dapitan, Dipolog, daghan namin na diya sa atong programa. Daghan salamat. At siyempre sa Pagadian, aga-aga pa nagte-text na yung Kismet Cable. Batiin daw sila Richard, Richard, Rolly, Sofia at Rika. Dyan yan sa Kismet Cable, Pagadian City. O yung mga Zamboangueños dyan, sa mga regional offices. Mabuti wala na nagreklamo ngayon. Dami nagreklamo mga Zamboangueño dyan. Baka daw sila inassign dyan. Ako, kung ayaw nyo ma-assign sa malayo, magbitiw kayo sa gobyerno. Pumasok kayo sa pribado. Ang dami nyo reklamo. Trabaho yan. Public service. At syempre, dyan sa Davao Region, sa Davao City, nagpapabate si Ma'am Malu Cablinda. Si Patrick de Guzman. Nakikinig daw sila ngayon sa Davao City. At syempre sa Takurong, Sultan Kudarat, Kidapawan, Coronadal, Surala, Nurala, South Cotabato. Sa Cotabato City, si Roderick Benyes. Sir, good afternoon sir. Nakikinig daw siya ngayon. Siyempre si Director Amir Mawalil ng Office of the Bangsamoro Youth. At ganun din sa ARMM, Bureau of Public Information. Ikinig sila. Oy, may pahabol. Batiin daw ang Office of the Provincial Governor sa Sulu.
Nakikinig sila Al Francis Salinas, Saikin Yuko at si Bong Abing. Magandang hapon. Siyempre mas maganda pa kayo sa hapon dyan sa Sulu Provincial Office. Siyempre kay Governor Toto Tan, ang masipag na gobernador ng Sulu. Kahit tad ng politika, tuloy pa rin ang trabaho. So isang mainit, malamig na hapon sa inyong tanan dyan sa Sulu Province. Assalamualaikum, magsukul at takatantan. Okay, mga kaigsunan, madon pa nilang usa ka semana, madon sa pag-asa mga kaigsunan, usa ka semana ang atong tagamdaman nga ulan-ulan, ay talite, usahay, kusog ang ulan sa bahin niya na mga kaigsunan. Daghan kayong nagkasakit ko agane akong pamilya, duha ka akong anak, tuwa dala na akong sa klinik og ubo, sipon, unya ang usawa ang taong katulog gabi kay sigig ubo, unya ang inahan pog ubo lang gihapon. So tuwa kasto na po mga kaigsunan, por eso nga pagmatyon ta atong yun ang limahan, atong na lang alagaan ang atong mga kining mga pamilya, membro sa atong pamilya, labi na yung karong panahon na ulan-ulan o subong ng mga dengue, mga igsunan, mga lamog, bitaw, mga dalag, sakit nga dengue. O niya, katong mga na ay sumad-sumad yan, ayaw yung tao mong paglusong niya ng mga baha-baha diha. Kay basig magkasakit tawag mga katong sakit bitaw nga leptospirosis pa nang usahay, makadaot mo sa makamatay na yung tao mga kinuan kay gikan no, sa mga ihis, mga ilaga. So, magmatgunta ninyong tanan kay lagi lisod na kaya magbisag wala tayo kwartain taon makaibot og kining bulbul sa ilok mga igsunan, di ba? Amang utang na kay ano tayo sa isabi anya nga atong sulong gamay ra kayo. So mo nang sa dili pang mugasto ta ay ampingan nato na nga silang ang pag-amping mas maayo sa mga takda na gugug kining sakit mga kaigsunan. So mao kana og hinaot nga kita magbalipayon ngayon kuno kay nalang gyapon ta nga kahunga-hunga, nalang gyapon ta diha sa atong mga tugkaran, sa bisina o asa mo mong dapit nga kita kining buhi lang gyapon, di ba? So mao na mga kaigsunan, kinahanglan nga magsumikap daw matud basta Tagalog, magsumikap tantanan o niya mangitag mga trabaho katong mga walay trabaho, katong pong naana yung trabaho, naana sa mga opisina, naana sa mga dapit diha, di ba? Ay po mong pagreklamo kay sa una bisag ingon nga pag-interview sa inyo, bisag asa mo paingon, bisag asa mo i-assign, sugot lang gyapon mo. Nagkaroon kay na sayang laing lugar ang atong opisina, daghan kayo nga bunong mo bang kaisunan kay lagi layo da kay na. So waday mahimo kay na naman ko na sa panahon nga kita mag-apply may gunta nga bisag asa sige karon nga naka-plaster na ka diha, naka-plaster na kay mo nakagbalay, nakahay mo nag-unsa-unsa diha, mao na mo reklamo ma og kamugod og sugot mo nga dili mo mahawa-hawa diha, apply mo diha sa pribado kay lagi kay di mo sugot nga unsa ni kanang masayaglain kanang pribado pud tingali kanang mo trabaho ka muli ka gagmayo kay di ka mulihog di ka mo trabaho wa man kay sweldo, di ba? Mas gobyerno pod og panay masakit unta na day kuan pwede ka mag-leave, pwede ka denies sweldo sa pribado pod. Depende na sa imong amo kung pananglit nga nagkadaot-daot ka, nagkasakit ka, kung tagaan kag pribilehiyo nga inana, pwede po, di ba? Magkuhan na sa tuwa ba? Kining depende lang na sa atong amo o mga boss diha nga diha taga-trabaho sa pribado. So, mao na mga kaigsunan ang atong murag ng advice ba hinumdum sa atong mga katawhan nga kinahanglan o mahalon ko natong atong trabaho, mahalon po natong ang lawas, dili natong pasagdan, kay huwag natin bation nga medyo lahi-lahi na sa atong lawas,
ay magpa-check up dayon ug aron nga dili matagam taman di ta makagastog dako kay lagis panahon karon kabus ba ta, di ba? Ug di gyud ta mulihok nawa man tay mahimo na mahospital pa ang pamilya, mahospital pa ang ani, mahospital pa gyud ta. Nawa na. Kano pobre na hinaon kay magkautang-utang na. Kay lagi kay wa man ta nagalma pero di na jud maagwanta, di na jud masagang kay na naman gyud nga magkasakit man gyud ang tao. So wa gyud tay mahimo pero kinahanglan paaman, di ba? Naatay pundo, naatay tinigom diha para sa pang-emerhensya ba, di ba? Bisag mga magkaginansya kag langlit ng mga usa ka adlaw ang imong makit-an mga 200 ay kanang 10 peso o 20 pesos ba imo nang ibutang sa alkansa i-savings nimo para sa emerhensya. So sa kabulan tag butang tag 10 peso pila na, di ba? Kay 300 o pila ba? Na kay o pananglit 10 peso o 20 ba? At least tinigom-tigom na nimo na kay emerhensya, na kay madaot ang imong kuan, na kay kuhaon, di ka magkapuliki-puliki, di ta mangutang, di ba? Sige. So mao na mga kaigsunan kinahanglan nga kidang tanan naatay sa maayong pag-isip ba, naatay sa maayong panghuna-una para sa kaugmaon sa atong kaugalingon, kaugmaon sa atong mga futuro, sa atong mga anak o atong mga pamilya. So hinaot nga ang tanan diha nakakauna og paminaw na mo diri sa tua kay lagi ayaw sige practice dia og katulog kay kining sa katulog siyempre kinahanglan mo matulog pero mga dili po pa magpalabi na ba mga tag 3 ka oras 2 ka oras matulog lang mga 30 minutos pwede na kunya pagkuan na ining sanay mga buhaton dia pag ato nang alimahan o ato na nang sanikan mong trabaho dia nga kinahanglan mahuman trabaho na nato aron nga di ta maingon nga ugma na lang na o ano ba kay lagi sihilag katulog na di na mayong batasan nga na mga kaigsunan masamot ng tag kawala na, di ba? Unsay mabuhat karon buhaton karon di na pa ugma di ba? So, lisod ka rin mo ka nga ugma, mahimo nagmanya na habit, hantod mawala. Pagka-ugma, mo ka, ay ugma naman, kakapoy kayo. Di ba? So, kinahanglan, maingon sila nga time is gold, kinahanglan nga ang oras, bulawan na mga kaigsunan. Por eso, ato yun ang alimahan, ato yun ang kining oras, ato yun ang bantayan. Imo ko nato kung mahimo nato karong adlaw, karong inanang orasa. So, mga ganina mga kaigsunan dito mi sa attend ko kuan ba kining seminar ba bahin ni anang seminar gud sa pagka Islam ano hilong Islam niya naa di sila yung mga dialogue dito nag-attend di ay ang nakipag-dialogue di ay ang mga retired general o ang usa ka o ang sa police pod nga sa PCRDS Police o ang unsa ni ang 14 IB nga diha sa task force sa Zamboanga si Colonel Gomez nakipag-dialogue sila sa mga religious sector sa mga naay organisasyon diha nga kining sa Bilal Muqtadin nga usahay magprograma na sila diri sa tuwa mga kaigsunan. So ang tuwa dito ang nakita nato ganina silang retired General Unga. Balo na tayo sa retired General Unga. Sinong General Unga? Yun na nga. Yung dating Sulu at saka Basilan? Dating naging dito sa Zamboanga Si Unga, di ba dati sa ano yan? Yung pangalan. Sa Sulu Provincial Police Chief. Yung bahay niya dyan sa Torbil noon. Okay na nga. Kamusta na? Kamusta na si General Iqbal. Si Iqbal. Oo, kilala na. Tagal na yan Tagal na mga nag-retire niyan. Sino pa? Si General Undog. Undog yung dating sa MiG-9. Yes, MiG-9 at naging kasama natin yan doon. Oo. Talaga. Good. Ang huli kong kita kay General Undog, medyo tumaba. Ay ngayon pero slim na ba? Naging slim set sa gumandang lalaki baby face no? Bumaga
dati na sundalo kasi maputi siya ng konti at malaki. Tapang yan, magaling yan. Magaling. Dami na huli apo sa Di ba si Airborne? Ano yan siya, Airborne? Tausog, issue pa. Marami doon yung si Colonel Omar. Colonel Omar dating diyan sa Southcom noon. Ngayon na Wismedcom si Omar, ano yan? Yung dating CRG? And then iba. Okay. Naging finance yata officer yan right. Southcom noon. Kasi meron din Omar noon yung dating asawa ni Ched Luningning. Ayun na. Ayun ba yan? Yun na. Okay. Yung doon sa Basilan. Basilan na. Okay. Old faces, old familiar faces. Mga kasamahan natin dati. Yun na. And then nakipag-dialogue sila sa mga ustads doon sa miyembro ng Sabilal Muqtadin Incorporated na under the yung presidente nila si Ustad Sajaradi Tapsi Guru Bata, and nag-lecture doon si General Kailan? Kanina lang mga alas 8. Sana maimbitahan natin yan sa Biyernes sa programa ng Sabilal, di ba? Si nagbigay ako para ng card doon kay Colonel Gomez. May business card ka pa? Meron. Pag wala na, hingi ka lang kay Editor Carl. And then, kausapin ko rin yung doon, yung MC doon kasi nandun lahat sa kanya yung mga listahan. Interview natin. Imbitahin natin dito sa Friday para, ma-re-echo natin yung pinag-usapan nila dyan sa mosque sa San Roque. Maganda yung lecture nila doon hinihikayat po nila ang mga kabataan natin, mga ustadjes natin na maganda yan. Lecturean yung mga bata. May mga JMRC din dapat abangan nila yung programa natin sa Biyernes. Yun na nga, na nila, no? Na ang ilan ng naistorya, naisgutan, o ilang introduce na ang atong programa o na panahon nga maimbitar natin na sila. Ano to, mga ulama ang kausap, mga imam? Mga stakeholders. Mga ustads, stakeholders. Okay. Sila yung mayroon silang under din sila, parang din nila parang nagiging miyembro din sila ng Sabilal Muqtadin. Talaga? Tapos mayroon silang association yung KAMA. Council Advancement for Muslims Affairs, parang ganon. Local group. Puro yan mga general. Talaga? Colonel. Okay. Mga That's retired, good. So maganda at least maimbitahan natin dito sa and they're talking about ISIS, root causes of ISIS, bakit ba nandito yung ISIS, saan pero yung ISIS. Bagsak na yung ISIS sa Mosul na-liberate na ng Iraqi forces yung Mosul from ISIS. Ang problema ngayon dito, ondaran yung ISIS dyan sa Iraq and sa Syria. Diba? Hiwa-hiwalay. Tapos may nag-confirm ng yung Syrian isang Syrian group na napatay na sa Russian airstrike noong last month. Itong si ISIS leader al-Baghdadi. So this is a good sign talaga. Maganda. So lamina, nabanggit na dito kanina mga kaigsunan. So panahon nga wala na sila dire mga kaigsunan, gumikan ng ilang mga leader dito, nagkawatak-watak na sila dito, ang ilang grupo nagkawatak-watak na dito sa Middle East mga kaigsunan. So naapay mga mga panghitabo dito nga gikondena sila sa ubang mga Muslim nga countries kining mga ISIS kay taliwas daw ni sa balaod sa Quran ug dili sugot ang mga Muslim ni ang mga ginabuhat nining mga Mausis kining ISIS Mausis mga iwan una naapay kining laging dinhi sa tuwa nganong na adto man na diri sa tuwa, nahitabo man na diri sa tuwa, asa man sila nagkuha kwarta, unsa may ilang kining front or kining nganong daghan man sila daghan man nakumbinsi nila, di ba? So mo nag-explain na dito ganina og naray panahon makausap natin sila, ma-interview natin sila sa that's good. Sa Friday sana at least mapag-usapan yan sa Friday yung mga kaibigan sa programa ng sa Bilal dito sa Radyo Mindanao. So hustorya kalong base karong Biyernes ugma po atong istorya ko ng ilang presidente si Hajaradi Tapsi Guru Bata nga usa dito sa ilaha o bisag kinsa dito sa ilang general nga atong ilang maimbitar
unya may isgut-isgutan ang bahin nga ng kalihukan nga ng mga ISIS ug lahi pang mga terorista nga dinhi sa tuwas Pilipinas nga nganong naadto man nganong napunta man o na ako na silaag man diri sa tuwa mga diri sa Mindanao diri sa Pilipinas unsa may budi pasabot na nila unsa may gusto nila nganong daghan man kaya sila nakumbinsi nganong daghan man kaya na sila kwarta kinsa man gasuporta nila unya ngano pud ang atong mga kabatan-onan dire nga o nga na nakuha nila, nakumbinsi nila. Pero na nila. Pero alam mo brother, dapat talaga dito naging aktibo sana itong mga imam, mga ulama, mga ustads noon pa man, nung bago pa man lumitaw itong ISIS sa Mindanao. Dahil may mga reports na yan. Siyempre nalalaman ng mga religious leaders yan na eto merong gantong nag-radical teaching. Sa Marawi lang, 2014 pa nilalabas to ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, hindi tayo nagkakamali. May mga larawan na yan. Kaya lang kung napabayaan to ng mga mga imam, lalo na sa pagdating ng mga sermon. Diba? Kung napabayaan yan, talagang yan ang mangyari. Kita mo, lumawak, lumaki. Ngayon, hirap na hirap tayo dahil lang pinapatay ngayon ng mga local ISIS, mga Otet, Abu Sayyaf, kapwa nila Muslim. Pareho yung mensahe ni General Ondog. Ganun din ang talagang mensahe. Oo, kasi kung hindi napabayaan to, although hindi ka naman nilalahat in general, yung mga ulama, mga imam, na nakaligtaan nila yan, pinabayaan nila yan, dahil natakot ba sila or what. Pero yan ang isa sa nakikita nating dahilan kung bakit lumawak yan. Pangalawa, yung failure ng military and police intelligence dahil alam namang katulad yan sa Marawi. Diba? Imagine, napakadaming bala. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa yung bakbakan, mga kaibigan. Magdadalawang buwan na. Ibig sabihin na nakakuha ng mga members nitong local jihadist group o mga extremist na magpasok ng mga armas, ng mga baril through kalsada o kaya dyan sa Lake Lanao. Kaya nakapag-imbak sila ng maraming armas, maraming bala. At siyempre alam to ng mga civilian dyan. Hindi pa pwedeng hindi alam, pero walang naglalakas loob na magsumbong sa mga otoridad ukol dito. At ang sinisisi ko dyan, yung brigade dyan sa Marawi City. Dahil nandiyan dyan yung kampo ng Philippine Army at hindi nila natunugan yan. Pangalawang sinisisi ko rito, yung local government dahil siyempre alam nila yan, napabayaan din nila yan. Pangatlo, yung ating kapulisan dyan. Kaya nga dapat mag-imbestiga after nitong giyera. Dapat may mag-imbestiga sa hanay ng Kongreso o kaya sa Senado kung ano ang naging dahilan, bakit nagkaroon ng ganyan bakbakan at bakit nakapag-imbak na napakaraming armas. Ang masakit nito, yung mga bala pa at mga baril may markings ng Department of National Defense. So dapat tignan yan mga kaibigan, imbestigahan yan. Bakit, saan pumalya ang intelligence? At dapat merong managot dyan, dapat merong ma-court-martial dyan dahil pinabayaan nila ang kanilang trabaho. Diba? Kung susundin mo yung chain of command, ang bagsak niyan sa Western Mindanao Command o kaya sa 1st Infantry Division. Tama yan kasi ganon din exactly yung sinasabi ng isang taga-OWA, parang taga-OWA yata yun siya doon siya kanina. Narito na kasing pangalan sa ano ko wag naman sabi na martial law tayo ngayon, kaya nga sabi niya bilang respeto sa mga Muslim din natin, sabi na yung mga nag-hijab, yung mga hindi lalahatin natin na yan ay mayroong ginagamit ng mga masamang elemento ng mga terorista, lalo na po yung mga babae. Kailangan mayroon ba yung sabi na para bang nagbigay po siya ng parang doon na mensahe doon sa isang dumalo na isang colonel ng 14th Infantry Battalion si Colonel Gomez na yung mga sundalo natin ay huwag naman masyadong marahas, martial law, at konting respeto lang sa mga Muslim at yung mga Muslim na gumagawa ng mga hindi maganda ay huwag sabihin na isang Muslim ang pumatay, isang Muslim ang nagnakaw at para bang inaano niya na nanawagan din siya, sabi nga niya Colonel, sabi na parating lang sa mga media na
wag naman na sabihing Muslim porque ba naman ang pangalan ay Muslim, kumbaga sa ano, si Abdul ay nagnakaw. Wag lang yung sabi na si Abdul isang Muslim ay nagnakaw, no? Sabi na parang hindi rin maganda pakinggan. So yun po ang sinabi ng isang ulama doon na sa kanilang dialogue. So yung katubitong kuan kining first time nila to, ang ilang trabaho katulad nag-dialogue sila sa Bilal Muqtadin diha sa Sutterville. Pagkahuman nato nila nga sunod semana na pod muadto na pod sila sa ibang mga Muslim association nga basig makumbinsi ila na pong atuon kining Darul Ifta nga or hasta kining ulama council nga gipanguluhan sa atong mufti. Basig mo adto sila didto kay na istorya nato sila nga dili lang katong sa Bilal Muqtadin ang ilang i-dialogue hasta tong mga kining sani atong mga ibang Muslim asosasyon nga ilang diskutan, ilang i-dialogue, ilang lecturean bahin ining ISIS mga kaigsunan. So mao na sila katong mga general bitaw nga nag-retire na. Bisag dugen sila nag-retire mga pero mga tanaw nato mga batan pagay sila no wa pwede pagay kayo mahibal nga tiguan na kayo no bisag senior citizen to sila pero murag ka nang hisog lang gihapon mao na usang ko ibang usa ka usta dito nga unsa man kayo sekreto ning mga general nga Antorod Baskog pamalang gihapon. So mao na sila kading magsunan nga sila na ningkamot gud nga magkayusa ang tanan og usa ka mensahe sa usa ka general to si General Kundog nga og pananglit nga napangutanan nga gusto ba kita nga kining sila kanang mga daotang tao kanang mga terorista nga mulambo sila gusto ta nga sila magmalipay magmadaog diri sa tuwa dinhi sa ato dinhi sa Mindanao. So di na lang ta mulihok so gusto ganita nga sila malupig naton sila dili sila mudako dili sila mo increase kinahanglan naatay himuon tama nga himuon nga unsaon naton sila paglupig nga ng mga tawhana. Tama. Ay bago tayo mag commercial break batiin mo natin si Alain Louie. Nakikinig daw sila diyan sa LM Metro Hotel sa Ambayan sa Tetuan sa Zamboanga City. At marami silang nakikinig dyan sa LM Metro Hotel at saka sa Sky Gym. Sila Toti, sila Migs. Ang dami nakikinig Isang mainit na hapon sa inyo dyan sa LM Metro Hotel at sa Sky Gym sa Zamboanga City. At sabi pa ni Alain Louie, yung General Manager ng LM Metro Hotel. Meron daw silang 30% discount. Wow, sa lahat ng kwarto. 30% discount mga kaibigan sa lahat ng kwarto sa LM Metro Hotel. At libre pa ang gamit ng Sky Gym at sa swimming pool. Ito ay hanggang August nitong taon lamang mga kaibigan at open to sa mga travelers. So ano pang hinihintay ninyo? Sayang yung 30% discount. So good afternoon kay Alain Louie dyan sa LM Metro Hotel at Sky Gym sa Zamboanga City. Commercial break. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga kaigsunan, ang oras na ito alas 2:31 na. Kamulang gihapon namin sa atong tulumanon
ang Radyo Mindanao. Kinilang gyapon si Abdel Disag, ang atong angkorman nga si Alessento. Hanto na stress na mga kaigsunan. Alright, okay, nakikinig pa rin mga kaibigan sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Ito pa rin inyong balinggo, Alessento, nasa first half na tayo ng ating programa. Isang oras ng opinion, haka-haka sinungalingan, kaya wag nyo kami paniniwala. Oy, may nagreklamo. Ano ba naman kayo? Mga Kristiyano talaga kayo. Aba mga kaibigan, meron bang merong namumudmod ng Biblia? Diyan sa mga evacuation center. Binamimigay sa mga evacuees na galing sa Marawi. Itong Biblia mga kaibigan ay isinalin sa wikang Maranao. At ang pamagat nito ay So Sindaw. So and then Sindaw. At marami ang pumapalag dito sa pamimigay ng isang Christian group sa mga Biblia na nakapaloob sa mga relief pack o relief goods na ipinamamahagi sa mga refugees ng Marawi City. Grabe. At meron pa raw na umaalok sa mga displaced family o sa mga evacuees na papag-aralin ang kanilang mga anak dito sa isang missionary school na pinatatakbo ng mga Kristiyano, at bibigyan pa raw sila ng allowance. Sabi pa nung isa ng isang evacuee, 2 beses nang nakatanggap ang mga evacuees ng Marawi sa Bible, sa wikang Maranao. Sinasama sa mga relief ang Bible na may pamagat na So Sindaw. Maalala na noong Zamboanga States daw mga kaibigan, ng 2013 nang pinasok ng mga rebelde ang Zamboanga, ay namahagi rin ng Biblia sa mga Muslim na refugees. Ito'y kinumpirma rin mga kaibigan ng grupong I Care for Bangsa Moro Movement. At sa katunayan, meron silang larawan ng Biblia, nakabalot pa sa plastic. Isinalin sa wikang Maranao. So Sindaw ang pangalan. Parang in-check So Sindaw. Hindi pa malaman ngayon mga kaibigan kung ano ang gagawin. Grabe naman itong mga missionary ito. Sinasamantala nyo itong mga kaawa-awang mga Muslim. Bakit nyo bibigyan ng Biblia? Alam nyo iba ang pananampalataya nitong mga Muslim. Islam yan, bibigyan nyo ng Biblia. Asan kayang utak nitong mga... maraming salamat sa tulong ninyo. Pero wag nyo nang masyadong... imagine, magbibigay kayo ng mga relief aid tapos may kasamang Biblia. Mga Muslim yung binibigyan nyo. Paano kung nagkaroon uli ng giyera sa Zamboanga? Mga Kristiyano naman bigyan ng Quran. Gusto nyo ba yan? Diba? Kabayaan ninyo, huwag nyo nang himukin na maging Kristiyano yan dahil matibay ang kanilang pananampalataya. Ang dapat ninyong ginawa dyan ay nirespeto ninyo ang Islam, ang relihiyon ng mga Muslim. Hindi yung bibigyan nyo pa ng Biblia. Sino kayang may utak ditong ako? Grabe. Alam nyo ba mga kaibigan, ayon sa Western Mindanao Command, merong 78 evacuation centers. 34 dito ay nasa Lanao del Norte. Yung isa naman ay nasa Misamis Occidental at yung 43 ay nasa Lanao del Sur. So hindi natin malaman kung alin sa mga evacuation centers ang binigyan ng mga relief aids na may kasamang Biblia. Ba? Dapat tignan to ng camp managers. May mga camp managers yan mga kaibigan, yung evacuation center. Dapat hindi pinapayagan yan. Dahil ano yan malaking insulto yan sa mga Muslim. Para kang nagpadala ng contingent ng mga Kristiyano sa Makkah o kaya contingent ng mga Muslim sa Vatican. Ganun lang yan. Payaan nyo yung mga Muslim, pabayaan nyo silang i-practice ang kanilang faith.
Huwag niyong himukin na maging i-convert sa pagiging Kristiyano. Di ba? Ay, ganun nilang bagsak niyan eh. Ba't mo bibigyan ng Biblia na isinalin mo pa sa wikang Maranao itong mga Muslim evacuees, di ba? Kung wala kang motibo na i-convert sila sa Kristyanismo. Kaya nagkakagulo mundo eh dahil dyan. Bitaw, bahay ni ining relihiyon mga kaigsunan, no? May balo na sayo, diba na sila? Diba? Murag ka ng ilang kisamantala ba mga kaigsunan nga yung taon, wanay mahimo yung taon, ang atong mga bayan, yung mga Maranao, diyan sa Marawi, nagkalisod-lisod na una kinipo sila, ang tumungunta nila, ang tabangan nila, ang mga kababayan po natin mga Muslim diyan sa dili nila nga apilan, padalagaan na sila pagkaong, padala sila mga relief goods niya, butangan pa nila mga Biblia. Naunsa man na sila oy, unsa man insuldo kay balo nang ang Muslim di gyud na nimo madala sa og imong padala ilaban ang ilabay. Di ba? Di mga insulto po na sa inyo ha. Ilabay na nila yung mga Biblia nga inong ginahatag sila kay unsa man na nila kay di man nataliwayan po na sa sa pagtuo sa mga Muslim. Bahay na ng Biblia o anang Quran o gibutangan na niyo ng Quran ay lipay ng atong mga babayan mga Muslim diha. So ay di nato tumurag mali ito ang ilang ginabuhat sa mga tao nga kunwari nga magtulong-tulong, no? Correct. Pero nagtataka tayo bakit walang naibibigay yatang tulong itong mga simbahang Katoliko. Nilimutan niyo na ba? Marami mga Kristiyano rin ang nadamay dyan. Kahit hindi Kristiyano, dapat may binibigay na tulong. Wala tayong marinig mula sa simbahang Katoliko na nagpadala sila ng tulong. Kahit sa mga ibang kalamidad na man-made, wala rin. Bakit ba ganyan? Di ba? Wala tayong naririnig. Yung CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, dakdak lang ng dakdak. Ano ba na itulong ninyo dyan sa problema ng Marawi? Diba? Ultimo yung si Father Chito Suganub, yung Vicar General ng Marawi, ng Arsobispo. Wala ring magawa tong mga simbahang Katoliko. Sabi nila, ipinuubaya na lang namin sa pamahalaang Duterte. Itong buhay, itong kay Father Chito Suganub. Paano pag natigok yan? Sisisihin ng CBCP, sisisihin ng mga obispo itong gobyernong Duterte dahil hindi nag-exert ng effort upang iligtas si Father Chito Suganub. Kung sakasakaling may masamang mangyari. Ganyan na nakikita natin. Di ba? Magaling sila sa pagbabatikos sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Pero wala tayong marinig na ang CBCP o ang mga pare o mga obispo ay nagpadala ng mga tulong o kaya nagpadala ng mga pare o ano ba mga may bibigay nila sa mga evacuees, whether Muslim sila o Kristiyano. Ganun din sa mga paaralan, mga universidad at paaralang pinatatakbo ng mga Katoliko. Wala. Ang ginagawa pa ng mga iba dyan, manghihingi pa sa mga estudyante at ipadadala sa mga nasalanta ng bagyo or whatever. Tapos nakalagay doon yung pangalan ng eskwelahan, ang pangalan ng universidad, para bang pondo nila ang ginamit sa pamimigay ng mga pagkain. Hindi nila sinasabi na yan ay galing sa mga estudyante dahil kinolekta nila compulsory. Tinuod yun na mga kaigsunan, tinuod yun na mga suwahay lagi. Kanilaging kusugay mo istorya ba? Kusugay manaway, kusugay mo mo kritik sa atong mga katauhan nga ang tumong mao ang pagpalambo, mao ang kining kapayapaan, mao ang nga kalambuan sa atong nasod para na atong nga presidente. Wala laing ginabuhat magigsunan para lang guna sa atong kalambuan, para sa atong kalinaw, paghuman kalinaw, para sa atong improvement sa atong nasod. O gani na usahay mga kaw na siya paingog mga Middle East, paingog mga abroad, arong mga lab, mangitag mga arong naay mag-invest dito Pero daming critics, daming ganito ganyan, daming ganito. Alam mo mga Pilipino talagang likas na inggitera, di ba? Ganun niya. Yung mga Pilipino talaga, magbago na tayo.
Anyway mga kaibigan, merong isang nagpositibo na evacuee dyan sa Iligan City. Nagpositibo sa sakit na TB. Tuberculosis mga kaibigan, kaya ikinwarantin kagad. Ito ay dyan mismo sa Buruan School of Fisheries na ginawang evacuation center. Ito ay kinumpirma mga kaibigan ng Department of Social Welfare and Development. At binibigyan na ng gamot at ayon sa DSWD ay ika-quarantine nila to. Siyempre in coordination to with the Department of Health. Dahil alam nyo tong TB, nako, talagang highly communicable disease yan. Umubo ka lamang, katabi mo may TB, umubo, maaari ka nang mahawa pero hindi tulad doon. Ngayon sa 6 na buwang gamutan siguradong mawawala ang sakit na TB. Kaya mga kaibigan, dapat natin tignan talaga itong mga health, itong kaligtasan ng ating mga evacuees. Yung mga doktor, kung meron naman kayong mga time, at pwede kayong mag-humanitarian mission dyan sa mga evacuation centers. Dahil kulang na kulang ang ating mga personahe, ang ating mga social workers, at itong Department of Health, kulang talaga. Kaya nga tuloy-tuloy pa rin ang tulong na dumadating. Noong isang linggo, tinatanong natin, meron bang tulong na galing sa ibang bansa? May dumating na mga kaibigan from China at saka sa European Union. At syempre, aktibo yung International Committee of the Red Cross na namamahagi ng tulong sa mga evacuees, mga tubig, potable water, mga gamot at kung ano-ano pang mga hygiene kits. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang ating mga kapwa Pilipino, mga iba't ibang grupo. Ang maganda nito mga kaibigan, meron pa yung Phoenix Petroleum Philippines, di ba? Kahapon lang natin ito pinag-uusapan na mahagi sila ng special offer 10 piso kada litro ng gasolina at diesel. Sa loob ng 2 oras lamang nagtapos tanghali kahapon. At kahapon ay inanunsyo rin ng Phoenix Petroleum Philippines Incorporated ang pagsasangtabi ng 100 million na pondo para sa mga sundalong nakikipaglaban dyan sa Marawi. Imagine mga kaibigan na 100 million pesos inilaan ng Phoenix Petroleum Philippines para sa ating mga kasundaluhan. Malaking pondo yan. Yung Caltex, Petron, tsaka Shell, ano na? Nga na lang kayo dyan. Huwag masyadong maging swapang. At mas mahalaga makatulong tayo. Mabuti pa yung Phoenix, Davao City base yan, isang local oil firm na nagsimula noong 10 taon na nakaraan. Ngayon ay mahigit sa 500 na yung kanilang mga branches sa buong Pilipinas. At nakabigay pa sila ng special promotional offer dahil sa kanilang 10th listing anniversary sa Philippine Stock Exchange. Nationwide ba yun? Nationwide. Kaya lang siyempre yung piling mga gasolinahan 500 plus yan. Mahirap kung lahat yan diba? Pero sa susunod na taon kabilang wala tayong maasahan sa Petron, Shell tsaka Caltex. Wag na kayo pupunta dyan mga kaibigan. Kahit walang offer na promo yung Phoenix, mas mura pa rin sa kanilang gasolina at diesel. So mag-switch na kayo. Ganun pa rin. Euro 4 pa rin ang standard ngayon ng fuel products mula sa Petron. Mula sa Phoenix. Sa Phoenix Petroleum Philippines Incorporated. Ay, nagumagay siya na dito, no? O nasa kahapon gani. Pag minaw ko sa radyo, uy, sa mga na-late naman ko. Kaya ito ko rin, tanghali naman. Alas 10 man dayan to alas 12 na. Ako, nakakarga ako ng 38 liters, 380. So good karon mga keksyonan. Di na kumuadto ka ng mga laing stasyon.
Pero mas mababa pa rin mga kaibigan sa Phoenix, ng mababa ng piso. Piso, no? Minsan 2 piso pa yata sa mga POJ. Imagine, kadakuha na, kanang piso mga kaigsyon sa usa ka litro. Ay dako na tabang na. Oh. Kapalit na kag kamatis, buya, sana. O mama, magkuhaan kag mga 5 ka litro. Malaking tulong yan, yung mga motorista. Nako. Ang haba ng pila kahapon dyan sa may Cabato Road. Sa Tituan Highway, ang haba, siguro kalahating kilometro. Sabi ko, pero yung pila nila hindi makagalaw dahil nagkabuhol-buhol yung mga motorista dyan. Hirap na hirap yung mga barangay tanod sa pagmamando ng trapiko. Talagang mahihirapan sila. Mga tapulan ng mga Sambugenyo. Matitigas ang ulo. Kaya hirap na hirap. Wala naman silang magawa. Hindi naman nila mapuwersa. Wala rin tayo nakitang polis na nagmamando dyan, kundi puro mga barangay tanod. Kaya isang mainit na hapon o malamig na hapon sa ating mga barangay tanod. At naglabas na rin ng pahayag ang Phoenix mga kaibigan at humihingi sila ng paumanhi. Dahil sa traffic, sa mabigat na trapikong idinulot ng kanilang 2 oras na special promotional offer, 10 piso kada litro. So asahan natin uli yan after 10 years na uli. 20th listing anniversary. Sana nandiyan pa yung Phoenix upang makapagbigay pa ng kasiyahan sa ating mga motorista. Ay sayang, gusto natin sanang ma-interview yung head ng OCANR sa Zamboanga City, yung Office of the City Environment and Natural Resources. Dahil marami tayong napupuna. Yung mga basurero, mga kaibigan, ako, ano ba naman to? Hindi lamang mga garbage collectors mula sa OCENR, kundi maging mga taga-barangay. Ang ginagawa nila mga kaibigan, pinupunit nila yung mga trash bags at kinokolekta nila yung mga plastic, yung mga boteng plastic, lahat ng mga posibleng maibenta. Kaya ang tendency nito, nagkalat yung mga basura dyan sa kanilang truck. Saan napunta yung waste segregation? Siyempre yung hindi na bubulok at yung nabubulok, di ba? Hinihiwa-hiwalay natin yan. Pag tayo nagtatapon ng basura, nilalagay natin sa trash bag, sa kulay itim na trash bag o kulay green o kaya kung anong plastic bag na maaring paglagyan ng basura, dahil ayaw natin magkalat yan. Diba? Ang ginagawa ang system naman itong mga basurero, kukunin nila yung mga basura, supot-supot ng mga basura, pagdating sa truck, sa kanila pupunitin yung mga trash bags. Titignan nila, ito may papel, ito may lata, ito may bote, plastic bote, babasaging bote. Itinatabi nila mga kaibigan. Ibinibenta nila. So ang resulta nito, yung basura, pag itinambak mo na sa tambakan ng basura, kalat-kalat na yan. Diba? So yan ang problema dyan. At pangalawa, ay nagtatagal pa yung truck dahil instead na maging abala yung mga basurero sa pangunguha ng mga trash bags, ay abala sila sa pagtingin sa loob ng mga trash bags kung anong meron. Diba? Sa sideline ka mo. Oo. Pangit kasi unang-una. Kaya nga natin nilalagay sa trash bags itong mga basura upang hindi maging kalat. Doon mismo sa truck, doon nila pinupunit. Ano pang purpose? Di kung ganyan, itapon na lang natin yung mga basura natin sa kalye. Pabayaan nating magkalat. Gusto nyo ba yan? Diba, meron tayong batas dyan sa waste segregation. Kaya nga tinuturuan natin yung ating mga mga tao, yung publiko, na wag ninyong itapon ang inyong basura sa kalsada. Ilagay ninyo sa plastic upang hindi kumalat at hindi kainin, sirain ng mga aso. Pagdating naman, mas malaki pa sa aso yung sumisira, mga basurero mismo. Di ba? Ang problema dyan. Tapos hindi pa regular ang pagkuha ng mga basura. Kaya makikita nyo, 2 araw, 1 araw, saka babalikan uli. Di ba? Yan ang problema. Siguro pag bukas, kung meron tayong time, tawagan natin yung head ng OCENR. Panahali na rin. Upang malaman natin saklaw ba ng OCENR itong ginagawa ng mga basurero.
We have nothing against itong mga garbage collector. Ang ano natin dito, yung proseso. Hindi yung mas maganda mga kaibigan, alam nyo sa ibang bansa, lalo-lalo na sa, one good example sa Davao City. Sa Davao City mga kaibigan, ilagay mo yung basura mo sa trash bag, ilagay mo sa may gilid ng pintuan o gilid ng bahay mo o kaya sa kalsada, dumadaan yung truck ng basura. Eksaktong 6:30, kuha na lahat yan. Hindi nila winawasak. Kung ano yung kinuha nila, iniitsa lang nila sa truck yun. Tapos sinasalan-salan nila ng maigi yun para hindi magkalat. Pero hindi nila winawasak yung mga plastic. Pagdating naman sa tambakan ng basura, doon nila lahat itatapon yun. At bahala na yung proseso ron. Hindi yung katulad dito sa Zamboanga City, mismong mga basurero ang pumupunit sa mga trash bags. Kaya nagkakalat. Dahil pinag-iinteresan nila yung mga bote, yung mga lata, o whatever na maaaring maibenta. So dapat tignan to ng City Hall. Diba? Yung OCENR. And then, pangalawang nakikita natin, maraming mga basurero ang walang bota, walang face mask, walang guantes. Vulnerable yan sa sakit. Walang mga damit na gamit nila. Di ba? Awa-awa naman yung mga basurero. Di ba? Siguro one of these days, interviewin natin yung mga basurero at alamin natin magkano ba ang sweldo nila sa isang buwan, magkano bang allowance nila, bakit nila ginagawa to, ito ba'y sideline nila? Di ba? Kung sideline nila to, paano na? Dahil siyempre, kalat na kalat yung basura. So yan mga kaibigan ang dapat natin itanong. Wala naman, tanungin natin yung City Hall, siguradong hindi nila alam niya. Problema nga sa trapiko, yung overloaded, hindi nga pinapabayaan nga ng mga otoridad. Pinapabayaan ng mga traffic enforcers, traffic aides, pinapabayaan ng mga traffic police. Saan ka makakita mga kaibigan, tuwing hapon, nakita mo, hindi lang hapon, kahit umaga, yung mga pasahero ng jeep nakasabit, 12, 10. Mga iba nakasakay pa sa ibabaw ng bubungan, dumadaan sa harapan ng mga traffic enforcers, okay lang. Ayan sa City of Violators dyan sa Zamboanga City. Ay, nagubang kaiksunan bitaw, no? Sa mo na silang inaanamag na usahay atong pangutan ng ubang mga opisyalis nato. May kaibaloan na, uban po ngayon nga. Ay, sige, amo na ng kuanon kay salamat kayo nga impormahan na. Inana pa mga pag murag ka ng di mabisto ba? Mabuti diba? Pa yung si Chairman Kaiser Sakandal sa Zone 4, di ba? Na sinabi natin sa kanya ang problema. Nangako naman siya sa Sabado, wala na makikita mga sinampay na damit siya, wala nang pwedeng maglaba kasi lahat siya mga pribado. Wala tayong oras, brother. At least nare-remind natin. Ay, mga kaigsunan, daghan pa mga datong chismis dire pero alpan lagi. Wala namang good tay kulang tos panahon. Kinilang gyapon si Abdel, ugma po maminaw na pud mo. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan. Okay, daghang salamat sa imo bay, Belardo, Abdel Tiza, maraming salamat. Pero mga kaibigan, wala talaga tayong oras at nais namin magpasalamat sa mga nakinig ng isang oras na haka-haka opinion, news talk, lahat, kasinungalingan. Dito lamang mga kaibigan sa inyong programa sa Radyo Mindanao. Hanggang sa susunod na bukas, ito po niya balingkod, Alasinto, nagsasabing I love you, Mama, chup chup.